Hello mga ka-Earthlings, mga ka-OFW sa Middle East o saang panig sa Hong Kong, Japan, Taiwan, saang panig ka man sa mundong ito sa Earth. Mga ka-Offloader, today ay April 3, 2026, Friday. So, gawa tayo ng video para ma-upload natin bukas, Sabado, Wala naman tayong magawa din dito sa Middle East eh. Lahat naman dito Good Friday siya eh. Kasi Friday lang nga yung rest day natin eh. Kaya Good Friday lahat, So gawa tayo ng video. So sa Pilipinas, ma-feel mo yung Good Friday. Kasi walang pasok, daming Tapos pagka Sunday, ligo dagat, bit-bit, banat kain ng karne. Kasi ngayon po asa daw sila, walang magkarne. Ay nako. So, yan ang ngayon natin, ang presyo ng crudo ay nasa 106 nung last Thursday dito eh. Friday walang presyo, walang trading sa crudo. Bakit kaya walang trading eh? Dahil nga Holy Friday, Good Friday So, 106 siya nung Huwebes, mataas pa rin. Tapos, ang piso palitan, medyo bumaba, naging 60, oy. Parang yung may 700 ako sa BDO Binta ko na kaya, papalitan kasi baka bababa pa to eh. Baka babalik sa nasa train, yung train line kasi ng piso eh. Na ganyan, So, pili natin yung ipapalit ng piso yun. Tapos mag-umpisa, pag bumaba, umpisa na naman tayo mag-ipon ng dollar. Parang ganon lang yung sa dollar. Yung pag tumaas palitan, saka mo siya eh. Kasi katulad nito, tumaas, tapos hindi mo bininta. Bumaba, di ba? I mean, papalitan, hindi binta. Yung parang may account ka sa video, mo siya. So, parang withdraw mo, tapos palitan mo ng piso. Parang ganon. Hindi yung topic natin ngayon. Ang topic natin tungkol sa mga dividends ngayong buwan ng April. So, bago ang lahat, ay paalala lang po, hindi po ako financial advisor. Katulad din ako ninyo na mga na-OFW nagsusumikap. At kailangan nating hindi lang tayo sa pira umasa, Lalo na pag pa-retire ka na. So, nagtitrade tayo dito sa mga blue chip lamang. Ito yung mga blue chip na yan sa Philippine stock market. So, pakipindot ng subscribe bell button kung bago ka pa lang sa aking channel. Yan, pindot lang yan. Tapos yung bell, pakipindot na rin. Sa Salamat sa ating bagong subscriber. Sino ka man, maraming salamat. Sa mga viewers din natin, maraming salamat din. So, tuloy-tuloy ang ating paggawa ng videos para may maibigay tayo na maibahagi. So, ika nga, ahu tayo sa pagbili at sa pagbinta, So, ngayong April, maraming magbibigay ng dividendo. Ano ba yung dividendo na yan? So, yung dividendo, yan siya yung parang surplus ng kinita ng isang company, So, kumbaga yung minsan, may mga companies na medyo generous naman yung board member nila na, uy, kumita tayo, pwede nating ibahagi itong ibang pera sa mga investor natin. So, sa mga, pag tinawag na investor, yun yung mga may hawak na share, bumili ng share sa kanila. So, kaya binibigyan kanila ng pera na parang pabuya na rin, papasalamat o bonus na sa pagtangkilik sa kanilang kumpanya na naging bahagi ka, Kasi yung pera mo na binili yan, nung nagbili ka, nag-IPO to sila, o nung nag-trade ka ngayon, nakatulong din yan sa kumpanya, di ba? So, umiikot yung share na binibinta nila. So, nakabili ka, so kaya binibigyan ka nila. So, unang natin si Synergy Grid Development Philippines. Si Synergy ay isang, ba siya? Kuryente yata o ano pa ba? Uy.
synergy is investing, purchase, selling, evidence, blah blah blah, blah, marami power, energy, hold. So marami siyang local and international funding sources. So marami siyang mga ginawa. Sa naman ito isa to sa mid-size cap. So hindi pa to siya blue chip. Ang kasunod nito na category is blue chip na. So, yung nauna, blue chip, tapos mid-size cap, tapos penny stock. So, nasa, to siya, mid-size cap. So, medyo maganda din to na company, So, kumikita naman to sila eh. So, kung titingnan mo ng dito yung IPO niya, nag-offering sila, so bumagsak. Pero bumangon eh. Ayan, nagtaas-taas na. Umangat siya, naging 22 na ngayon. So, yung mga nag-hold dito, nagbumili, ay kumita ng 100%. So kaya nagpapasalamat sila ngayong April, yung 14 ng April, Martes, 2 linggo, ay mamigay sila ng 0.347 at so ex-date is 14, so dapat makabili ka nito. Kung wala ka pang hawak kay SGP, ay makabili ka bago ng 13. 14, so 13 yan dapat. Tapos babayaran ka nila ng May 26. So, kwintahin natin yung magkano kikitain nyo dyan. So yan si SGP. Ang naman ito is target price. Wala tayong target price sa mga broker natin. 28.50 ang target price. So, malapit na, So, 28.50. Malapit na. So, kung ma-hit niya yung na yan, ay kumita ka pa ng 26. Kasi pataas siya eh. Maraming buyers na pumasok eh. Parang napapansin siya, lalo na ngayon na nagmahala ng kurente din. Maraming So, 28.50. So, sa mga yung mga broker din dyan, halos dyan lang yan banda yung mga presyo nila eh. So, 28.50 yung target price natin kay SG Synergy. So, tingnan natin maya kung magkano matanggap mo, So, next is Wilcon. Si Wilcon naman, ngayong 16 din, ang ex-dividend date niya, so dapat 15. Kung wala ka pang hawak, makabili ka na. Tapos, mamigay sila ng 0.40 kada share. Tapos, 12 May 2026. So, pag-usapan naman natin yung So, ang target price nito ni Wilcon is a construction company ito eh, ng mga materialis yata. Product includes appliances, automotive, marami. Hardware, interior housewares, sanitary. So, parang halos sa mga construction na gamit. So, target price is 10 pesos. So, kung 10 pesos, dito yung target price niya. So, ang target price naman ni BDO at saka ni Cole is, ni Metro is 9. So, nandyan So, yun yung target price niya. So, kung angat siya, mahit yung target price, kumita ka pa ng 50% ng puhunan mo. So, pero tayo, long term, natin to eh, hinawakan natin to eh. Nung nawala na akong gana, so parang nawala na rin akong mag-trade, hindi ko siya bininta. Hinayaan ko lang. Nasa 31 tayo, pero natin yan siya, i-piso cost averaging para maabot natin ulit yung presyo. So kung yan po i-piso cost averaging yan, meron tayong video dyan, panoorin nyo yung video na yan. So yan si Wilcon. Next is Costco. Si Costco, ang produkto nito ay parang holdings yata to eh. Costco Capital, so parang holdings nga. Parang si Pure Gold ang nila nito eh, kasama din eh. So, retail, liquor, distribution, blah blah blah, distributors, grocery, grocery. Kasi Pure Gold nga eh. May Pure Gold. Shopping centers such as Pure Gold and
NR. So sa kanya pala yan nasakop kay Costco. So si Costco, wala tayong presyo kay sa natin. So presyo kay Costco is 14, sa TradingView is 14 14 yung target price ni Costco, mataas ah. So magandang pang long term to. Yata to siya eh. So 14. Bahayan natin to. So 14 yung target price niya nandito. Yan. 14.20. So kung ma-hit man yung target price na yan, from now, after 1 year or 1 year, or ang target price ito 1 year eh. So kung baga may hit niya before December or December man, ay may tubo na, kano ba yun? Ilang porsyento bang tubo nun? Is almost 100% si Costco. Tapos, mamigay ito siya ng dividendo. Wala pa dito nag-reflect, pero dito sa Facebook may nakita tayo. Ayan, Costco. Kay Mike Ting, PSE Daily natin na gamit natin kay Mike Ting. So, mabigay siya ng ngayong, ang ex-dividend date is 16. So, marami halos magkadikit-dikit yung nila. 0.265 naman ang bibigay ni Costco. Babayaran ka ngayong May 11 ang bayaran. Yan si Costco. So, isabay na rin natin to si Pure Gold. Si Pure Gold, kasi magkaisang lang to eh. Mamigay siya ngayong 1.18 din. Mamigay siya ng 1.18 ngayong 16.26 ang X. So, dapat kung wala ka pang hawak, 15, bibili ka na. Tapos, bayaran ngayong May 7. So, ng 1.18 kada presyo share. So, si Costco ay gumawa siya ng ball plug. So, mayroon talagang angat yan. So, ang target price is 40 and 48. Tapos, dito kay TradingView, so, si Costco, alam niyo naman yan, mga grocery. So, 50. So, 40, 58. So, dito 50, So, kung 50, mahit niya yan after 1 year, before 1 year, or December, may tubo na 25% sa pera mo, si Costco. So, yun yung piso ang binibigay niya. Next is Monday. Si Monday, mamigay siya ng 0.24. Ang X niya is 23 April. So, bayaran 21 May 26. Si Monday, ang target price ni Monday is 9 or 8. So, malapit na. So, kung aangat siya, mahit niya yung target price niya diyan, ay tumubo ng more than almost 30%. So, pa to dito si Monday, nagkonso-konso eh. Pero baka aangat na yan doon sa taas. So, yun yung natin, kay Monday, target nasa 9. Yun yung pamigay niya. Next is GT Cup. Si GT Cup ay mamigay siya ng 7. So, mahal mahal. Ngayong, ang X niya is 7 April 26. Ang bayaran ngayong 22 April 26. Parang mabilis lang. So, medyo mahal man lang si 524. Kaya medyo yung niya. So, si GT Cups, baka i-break niya yan dyan, yung 525. Tapos aangat siya. So, holdings. Ulitan nga natin yung natin. Bakit? Kasi magkaparehas kulay. Blue na lang. Yan. So, yan si GT Cup. Target price 780. So, kung ibig sabihin niya, bumili ka ngayon, tapos tumaas siya, na-hit niya yun, is kumita ka ng 40% sa pera mo na kapital. So, may 10,000 ka, kumita ng 4,000, yung pera mo. So, saan ka pa? So, that is GT Cup. Pag-usapan natin, huwag ka munang umalis kasi hindi pa natin napag-usapan ang calculation. Tapusin natin to.
So, URC naman, Universal, magbigay siya ng 2.1 ngayong 8 April 26 ang X, tapos bayaran sa May 7. So, ang target price nitong URC is nasa 105 o 102. So, ibig sabihin, kung angat yan siya yan, mahit niya yung target price, o tumaas ng, sabi na natin 100 na lang, more than 58% or 50%, more than 50% ang presyo ni sa kinita mo. So downtrend lang to si Mundi, nasa downtrend, no? So kailangan talaga niyang mag-change course para angat, mahit niya tong target. So yan yung 1, 2, 3, 4, 8 na mga companies mamigay nga ngayon ng dividendo. So ngayon, puntahan natin yung magkano kikitain mo kung maaari mag-invest ka. So, una si SGP yung natin si SGP mamigay siya ng 0.347. So, kunwari may 10,000 ka na kapital. So, magkaroon ka ng, sa presyo ngayon niya is 22.4, so magkaroon ka ng 446 na share. Pero yung minimum board lot kasi is 100. So, yung 446, ang 400 lang yung diyan. So, hindi siya 10,000 yung ito, mga 9,000 plus lang yung magastos mo kasi 400 lang siya buo. Hindi siya, yung 46, hindi mo yan pwedeng bilhin kasi 100 nga yung board lot na minimum. So, meron ka lang 400 na maging 400. So, yung mo, sa 400, ang puhunan mo lang dyan is, ito, yung presyo yan. So, 8,960 lang yung presyo mo, gastos sa kapital mo. So, ngayon, pag bumili ka sa kanya, bibigyan ka ng 138 ang kinita ng 10,000 mo. Maliit parang wala palang kwenta yan kasi 138 lang pala kikitain ko. Pero tanong ko kasi 138 nga So, i-divide natin. Ilang porsyento ba yan sa kapital mo? Ano ba yung natin? Yan. Divide sa kapital. So, 2% lang siya, 2% lang sa 10,000 mo. Yan, ang pinag-usapan natin is 10,000 lang muna. Paano kung marami kang pera? Marami kang ipon na tutulog sa bangko. Di may 100,000 ka, di may 1.5. So, paano kung may 1 million ka? Di 15,000 kinita ng 1 million mo. Sa isang lang yan, buwan, di ba? Tapos, kung umangat pa siya, si SGP, dahil nga magandang takbo niya, yung yung chart niya is maganda pa-upward Pa-upward yung niya. So, kung umangat pa dito, yung pira mo na 28,000, kumita pa siya ng 20%. So, kung 10,000 ang mo, kumita ka pa ng 2,000, di ba? Kung umangat siya doon sa na yun, sa presyo. So, kung 1 million, 200,000 kinita mo. Saan ka pa niyan, Hindi mo yan makuha sa savings mo. So, si Wilcon naman, kung kay Wilcon ka, meron kang 10,000 lang tayo. Para i-multiply nyo lang kung magkano yung mo. Kung may 50,000 ka, multiply times 5 lang yung So, kung Wilcon naman is may 10,000 ka, kikita ka ng 640. So, kung may 50,000 ka, multiply mo lang to ng, tama ba? 50,000, multiply ko lang ba ng 5? Sample natin. Ayan, di ba? Multiply mo lang siya ng 5. So, kumita ka ng 640. Kung meron kang 10,000, yung 10,000 mo, which is not bad, di ba? So, magkano bang porsyento yan? So, porsyento is... ano ba yun nangyari?
sa oh, so dagdagan mo lang yung 10,000 mo kasi para maging 1,600. So may ano na 1,000 divide sana. Yan. Oh, may 6%. Medyo malaki-laki yung kinita mo ano. So si Pure Gold naman, kung may 10,000 ka, kikita ka ng 236. Ganun lang yung competition din nila. Nakaformula na kasi yan eh. So ganun lang din yung kikitain mo. So si Mundi, kikita ka naman ng 560. Kung 10,000 lang yung ano mo, invest, kikita ka ng 560 ano. So si Costco, kikita ka ng 371 kung mayroon kang kapital na 10,000. Si Apex, kikita ka ng 159 pag may kapital ka ng 10,000. Si GT Cap, 10,000 kapital mo, kikita ka ng 141. Si URC, ba't lumit? Unfair. Lagyan natin. Oh. Kumita ka ng 336. So yun yung competition sa mga dividends na matanggap mo pag sa bayaran na date, sa payment date mo bayaran niya. So within 1 month after, matanggap mo na siya. No? So sa'yo na yan, bayad yan siya na ano. So sino bang magandang bilhin ngayong April na medyo mataas magbigay? So hindi lang naman kung ikaw nag-ano ka ng stocks, nag-trade, hindi lang dapat na dahil mataas yung bigayan ng dividends, bibilhin ko na siya. Kasi kailangan mo rin tingnan eh. Kung umaangat ba siya eh. Kasi paano kung hindi siya angat, maipit ka, di ba? So dapat medyo magandang company yung tingnan mo. Si SGP, 138 lang. Ang malaki nito, hanapin, 371 Costco, 640 si Wilcon, Pure Gold is 236, GT Cap 141. So Monday, URC. So kung ako ang pag-anuhan, dito ako kasi naghahanap ako ng ano eh, pwedeng pagbilhan eh. May budget tayo na maliit na pera. So ang balak kong bilhin, dito ako mamili, either Pure Gold, GT Cap, kasi medyo may, alam mo na yun si Pure Gold eh, kumikita yan eh. So ito si GT Cap, okay din to kasi holdings to eh. So marami siyang ano. So mamili ako nitong Pure Gold, GT Cap, kumita na rin tayo kay Pure Gold dati. So Pure Gold, GT Cap, at pwedeng si SGP, at saka si Costco. Yan yung apat na medyo ano ako kampante. Pwede naman tong Apex mining eh, pero minsan kasi mining may time siya na ano eh. Ngayon lang naman kasi lumalakas yung mining dahil nga sa mga parang may conflict eh. Nangyayari, pero pag ano, parang hina din yan eh. So yun yung apat na pagpilian ko, either GT Cap, P-Gold, or Costco. So titingnan ko yung ano nila. Si Costco under din niya si Pure Gold eh, pero malaki si ano eh, si 1.18 yung binibigay niya. So titingnan ko naman si ano ko na si Pure Gold. Kasi si Pure Gold ay malapit na to, hinog na to eh. Tingnan mo kahit may conflict eh, humahataw siya eh, yan oh. Nag-attempt na siya na i-break to niya yung trend line. So maaaring ma-break niya yan yung ano na yan, ito din na yan oh. Yan, nag-green na eh. So kumbaga may mga seller diyan, humihina na yung mga seller diyan no. So hinog na to na kasi pag bull plug kasi ganyan ang ginawa niya. Pag bull plug, ito yan. Pag bull plug kasi ganyan, malaking chance talaga na aangat siya diyan, di ba? So ang angat niya diyan is ano, yung nanggaling yan dito sa plug na to, dinala lang doon sa taas. So ito yung target 55, so 40, 50, so malapit ano 48. So nandito banda si 50, si Pure Gold. So kung angat man yan siya, hit niya yung target pa,
So may 28% ka nakita, no? Si GT Cap din, kasi nandito lang siya lagi eh. Nandito pa, nag-kunso-kunso lang siya dati. Ang ano ko dito kay GT Cap kasi, napansin ko sa kanya na pag may dividend siya, tapos nasa baba siya, umaangat siya eh. Tingnan mo ang mga past na ano niya. So dito, namigay siya ng dividends, ano. Nasa baba siya dito eh. Nandito yung presyo niya, baba eh. Umangat siya, no. So dito naman, nandito yung presyo niya, umangat din siya. Dito, nasa taas, medyo gitna, bumaba pa. So, dito naman, nasa baba siya or gitna, umangat siya eh. Ito, baba siya. Ito, umangat din, nandito siya. So, tapos, yan yung napansin ko eh, dito, mababa. Ito, mababa din, nandito din siya, no? Dito din siya, mababa. So, yun yung napansin ko sa kanya, na pag nasa baba siya, umaangat siya. So, ito, nasa, ano na siya eh, tawag niyan, nasa baba na rin. So, ibig sabihin, may tendency na aangat na to siya. Kasi, dito, nakikita ko dito, nagkunso siya, tapos, kailangan niyang i-break tong 530. So, may posibilidad na aangat na doon sa target price niya, which is 870 or 780 or kahit na dito man lang eh. Yan o, 20% pa rin yan. So, yun yung mga ano, ganda. Hindi na natin tingnan yung fundamentals kasi mahina ako dyan. So, dito na sa price action tayo. Yung isa, si Costco, ay ano na rin to. Nag-form din to siya ng bullish plug din. Yung ganyan. Tapos may ganyan siyang ginawa. Yan o. So, malapit na siyang huminog yung target. Itong 14 na target price natin. So, pwede niyang abutin yan. So, yan. So, dalhin natin dito. Yan, nasa 10. Kahit nga 10 lang yung mahit niya. So, may 36% na tubo. Yan, yung trend line. So, yun yung natin kay Costco, na tapos yung isa, sino pa yung isa? Si Synergy. So, maganda naman yung takbo din yan nga eh, yung sinabi natin kanina dito. So, pagpilihan ko pa kung sino yung bibilin ko sa apat na yon. So, yan lang. So, nasa inyo na kung gusto nyong kumita ang pira mo na hindi lang puro saving sa bangko, ay matuto kang mag-invest sa Philippine stock market. Ang pag-invest ay short term o long term ay investment. Yan siya. At trading pa rin yan. So maraming salamat sa mga nanonood sa mga videos. Sana ituloy-tuloy at lumago yung ating channel. Libre lang po ang subscribe. Walang bayad yan. Wala akong hihingin sa inyo. Subscribe lang. Walang pira involved ito. So maraming salamat po. Adios mi amigos, mi amigas. Babush!